dadako po tayo sa corporate prayer na ginagawa natin every month. Lahat po tayo tumayo. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon na Diyos, Panginoon na mabuti. Ikaw, Panginoon na Diyos na tapat, Lord God. Hindi na magbabago, Lord. Ikaw, Panginoon. Diyos na mapagbigay, Lord. Ikaw, Panginoon na patawad, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord God, sa lahat-lahat, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, salamat, Lord, sa biyaya mo binigay, Lord. Kay Jesus, Lord, na umako namin mga kasalanan. Panginoon, ikaw, ang Diyos, na hindi nagbabago. Ikaw, Panginoon, ng Diyos. Tunay. Totoo, Lord. Ikaw, Panginoon. Diyos. Mahal. Panginoon, ikaw, Lord, ang aming sasandalan. Ikaw, Panginoon, ang aming nalalapitan, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang Diyos. Aming kaibigan, Ama, Lord, sa amin. Salamat, Lord God. Panginoon, ikaw ang aming pupurihin, magpakilanman, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin. Ikaw, wala na iba, Lord God. Salamat, salamat. Magtuloy po tayo. Panginoon, tuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong pasensya. Tunay nga, Lord, na kayo po ay tapat sa inyong mga salita. And we are thankful sa inyo. Morning, Father. Lord, patuloy po kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa mga ginagawa ko, ang araw, buwan, Lord, hindi na lumitan po ang kamay mo. Ilang beses po kami sumaway sa iyo. Diyos ko, still God, you are the God who forgives. Panginoon, patuloy po namin hinihingi mo yung guidance mo po sa lahat po ng Diyos mo po sa amin. Patuloy mo po ang guide namin sa katuwiran, Panginoon. You are the Holy God. Naglalakad po kami sa iyong katuwiran, Panginoon. And we must also hate sin. Lord, we are very sorry. Once again, Lord, patuloy po namin hinihingi ang iyong guidance, Panginoon, at kami lumapad sa iyong katuwiran. In Jesus' name. Patuloy po tayong manalangin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo ay lumapit sa Kanya dahil ayon sa Kanya mga salita. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Come on, church, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Sa buong linggo nagdaan na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa aming mga blessings na natanggap, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa mga problema, sa anumang pagsubok. Lagi kang nandyan, Panginoon. Niyayakap mo ang bawat isa. Kino-comfort mo ang bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang siyang mapagmahal, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang siyang makapangyarihan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dahil nandyan ka palagi para sa amin, Panginoon. Maraming salamat
maraming salamat dahil kahit gaano kami nagkukulang, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi po sapat ang mga ito para alam namin, Panginoon, na kami ay nagkukulang. Maraming salamat po, Panginoon. Let's continue to pray. Lord, maraming salamat po sa pagprotekta ng aming church, Lord God. Lord, kayo na po ang maggabay sa mga members. Kayo na po ang manguna, Lord God. Protektahan niyo po ang aming pastor, mga deacons, sa mga leaders, lahat ng members, Lord God, na patuloy po silang magpasalamat sa iyo, Lord God. Lord, we pray for all the churches, our church, to continue on praising you, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, for protecting our church, for providing for this church, O Lord God, for protecting all our members, O Lord God. Lord, kayo na rin po ang bahala na mag-shield sa mga members, O Lord God. Lord, maraming salamat po sa mga blessings na ibinibigay niyo dito sa church, O Lord God, sa pag-provide nyo nang hindi nyo pinapabayaan ng mga members dito, Lord God. And for all the churches, Lord God, na to have a flowing and abundant blessings, O Lord God. Tuloy po nating ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Ibuka po natin ang ating bibig at ilapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. Father in heaven, tunay nga po, Panginoon, na ang grace mo is sufficient sa amin. Hindi ka nagkukulang. Lord, alam mo ang laman ng aming puso, kung anong pangarap namin sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang magbigay ng wisdom, knowledge sa mga nanunungkulan sa aming mula sa presidente hanggang sa pinakamababa, sa mga tanod, chairperson, Panginoon. Na ang ipapasa nilang mga batas ay naaayon pa rin sa kalooban mo. Hindi para i-twist ang mga tao, Lord, kundi para sumunod kami sa iyo. Huwag mong hayaan, Lord, na mga batas na matutupad ay maging against sa will mo, maging against sa iyo. We pray, Lord, na ikaw ang manguna sa aming bansa. Magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng breakthrough, Lord. Magkaroon ng revival sa aming bansa. Sa darating na election, Lord, for the chairperson hanggang sa SK, Lord, nawa ay magluklok ka ng mga taong may takot sa iyo, mga taong susunod sa iyo. Mahal ka, Panginoon. Pagpalain mo nga pong aming bansa. Magbukas ka ng opportunity, Lord, na maraming businesses, magkaroon ng trabaho. Maranasan namin ang biyaya. Hayaan mo, Lord, na kaming mga Pilipino, Lord, ay bumalik sa iyo. Huwag mong hayaan na ang nais lang namin na masunod, kundi ang nais mo ang masunod sa bansang ito. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga kasalanan, mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa iyo. Parusahan mo ang mga taong sumusuway sa iyo at pagpalain mo ang mga taong sumusunod at mahal ka. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkukulang sa aming buhay. Glorify your name, O God. Mahal ka namin. In Jesus' name, amen. Humanap po tayo ng kapartner po natin at ipanalangin po natin sila.
Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand and let us all prepare ourselves in worshiping the Lord and praising His name. Amen. Hallelujah. Amen. Alam ko po na handa na po tayong pagpuri sa ating Panginoon. But let us all settle ourselves. Iwanan po natin ang ating mga alalahanin at mag-focus po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Gonna be reading sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17. Sa kakantahin po natin, Battle Belongs by Phil Wickham. Gusto ko pong i-share kung bakit po niya nagawa yung kanta. Kung saan po siya na-inspired, bakit niya po naisulat yung kanta na ito. And kinuha niya po yung inspiration niya sa pagsulat ng kanta in 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17. Sabi niya po dito, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Amen. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen. Hallelujah. Minsan po sa ating mga balakid sa buhay, sa ating mga kinakaharap sa buhay, ang tanging gusto lamang po ng ating Panginoon ay manatili lamang po tayo na, sabi niya po dito, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Gusto lamang po ng Panginoon na ipakita sa atin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Amen. So lahat po, I want to encourage everyone na sa lahat po ng ating mga alalahanin sa buhay, sa ating mga pagsubok na kinakaharap, let us all give to God. I-entrust natin sa ating Panginoon. Amen. At let us all just focus in praising and worshiping the Lord. Amen. Amen. Sa umagang ito, let us all worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the victory and for the battle belongs to you, Father. Sabay-sabay po nating purihin ang ating Panginoon. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. Oh, Jesus. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. Amen. Oh, there's nothing to fear now, for I am safe with you. Sing together. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Amen. Oh, and if you are for me, who can be against me? Amen. Oh, for Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see the ashes, you see the beauty.
you, God. When all I see the cross, you see the empty tomb. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Jesus, oh, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine through the darkness. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine through the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine through the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Yeah. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, Jesus, the battle belongs to you. Amen, amen, hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus, thank you so much for the victory that you're giving unto us. Lord, we continually entrust to you, Father, our battles. Hallelujah. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Amen. Oh, Jesus. This peace that outcasts darkness, hope that's in the blood, this future grace that's mine today, that Jesus Christ has won, so I can face tomorrow, for tomorrow's in your hands. All I need you will provide, just like you always have.
I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Yes, Jesus. There's mercy into waiting, manna for today. And when it's gone, I know you're not. You are my hope and stay. And when the sea is raging, your spirit is my help. He'll fix my eyes on Jesus Christ, and I'll say that He's well. Oh, I know that it is well. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Jesus. I know how the story ends. We will be with you again. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. Come on, let us proclaim to God. I know how the story ends. I know how the story ends. Amen. We will be with you again. Yes, Lord. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death.
us all worship the Lord. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but this trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. Sing together. Amen, Jesus. And find my glory in the power of the Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor and just to know Him more, but to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, but to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, My source of hope in
Kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko. Kalwalhatian ko sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, tiwala ko. Kalwalhatian ko sa bawat tagumpay. Yes, Jesus. Ko aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you so much. For you are our source of strength and power, Father God. Thank you so much for the victory. For the battle is yours, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa araw-araw. So lamang po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. So, ayun po. By the grace of God, we made it. Now, I am an official degree holder with flying colors. To God be the glory po sa lahat. So, lalo na po yung college life ko po naging isang roller coaster ride. Marami pong uphill battle, marami pong mga lowest points. Pero still, si God po naging faithful po siya. Siya po yung naging sentro ng aking pag-aaral. But now, I am living in a life after graduation po. Akala ko po, nung natapos na po yung semester, hanggang dun na lang pala yung buhay. Pero hindi pala, meron pa palang buhay na paparating after ng graduation. And now, I am now currently living in a real battle of the workplace. So, yung pre- and post-graduation ko po ay sobrang hirap po. Akala ko po kapag nagpass ka ng resume or curriculum vitae sa mga schools or company, akala ko in an instant, tatawagan ka na o kaya may trabaho ka na, pero hindi. Marami pong mga sacrifices, marami pong mga waiting eras and waiting stage na kailangang gawin. But still, God became faithful in my life. Hindi niya ako iniwan. Kung paano niya ako ginabayan nung nag-aaral pa ako, naniniwala ako, nagagabayan ako ni Lord. Ngayong papunta na po ako sa life after graduation. At ito yung mga 5 lessons na natutunan ko po life after graduation. Una, let God's will be done. So lagi ko pong prayers every time na nasa uncertain point po ako, yung di ko po alam kung ano pong mangyayari sa akin after graduation. Lagi ko pong sinasabi kay Lord, Lord, kung will nyo pong magtrabaho po ako, Lord, kayo po ang kumilos. Pero Lord, kung hindi nyo po will, Lord, bigyan nyo po ako ng time na spend yung buhay ko sa iyo habang nag-wait po ako kung ano po yung plano nyo po sa akin. At iyon, naging manifestation po ito at nakita ko dito yung movement ni Lord sa buhay ko na dito pinaranas ni Lord yung maraming mga rejections, maraming mga redirections. Pinaranas niya dito na, ay, nakuha ko na yung gusto kong trabaho, pero yung ginawa ni Lord dito, inallow niyang mapilay ako para hindi ako makapag-teaching demo that time.
Pero dito, kahit ganun man po yung mangyayari, laging pinapahiwatig ni Lord sa akin na may plano siya sa akin. May plano siya sa buhay natin. Pangalawa naman, God always check your mindset and behavior. Minsan kapag nagpe-pray tayo, minsan gusto natin yung matupad. Yun yung mga desires natin, yun yung gustong matupad. Pero dito, si Lord, tinitignan niya po yung behavior ng puso natin at yung mindset natin. Paano kung napunta ka sa point na yung mga wants yung nagustuhan mo, yung magiging results na iyon ay magiging arrogant ka, magiging mapagmataas ka. So dito, sinasabi ni Lord sa buhay natin na always check your behavior and your mindset, lalo na kapag nagpe-pray tayo. Then pangatlo naman po, be humble always. Minsan kapag tumitingin po ako sa mga Facebook, nakikita ko po na yung mga kaklase ko po may trabaho na pero ako wala. Pero yun ang pinapahiwatig ni Lord na yung story mo ay mapupunta rin. Magtiwala ka lang, maghintay ka lamang. Kasi darating din yung panahon mo. Tapos dito, pang-apat naman, lagi tayo magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga answer and unanswered prayer natin. So dito si Lord, nag-answer siya ng prayer natin is either yes, no, or wait. And last naman, kapag nawawalan ka na ng pag-asa or nawawalan na tayo ng eager or minsan yung passion natin ay hindi na siya nagliliyab, always rest to God. Kapag nagpapahinga tayo sa piling ni Lord, makikita mo yung comfort, yung Holy Spirit ay laging nasa iyo, kino-comfort ka ni Lord. Kaya yung naging life verse ko po, sa buhay ko po ngayon is, sa Proverbs 19 verse 21, sabi niya, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." So napakabuti po ng Panginoon at ayun, yun po yung life verse ko po na pinapanigan po ngayong araw na life after graduation ko po. So lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong faithfulness sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-provide sa aming mga pangangailangan, gayon din po sa mga pangangailangan din po ng aming pamilya, Panginoong Jesus. Lord, nawa po, Lord God, ay may bigay po namin ang the best sa inyo, Lord God, sa pamamagitan po ng aming mga kaloob, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng pusong masaya and cheerful, Panginoon, sa pagbibigay. At Lord, tulungan niyo po kami, kayo po ang kumilos sa aming buhay at naniniwala po kami, Lord God, na kayo po ang nagsusulat ng magandang istorya sa aming buhay. Lord, sa iyo po namin binibigay lahat-lahat ng papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Meron po ba tayong mga bagong kapatid ngayon na bagong dalo sa umagang ito? Wala po. So, nais po nating batiin din yung ating pong mga kapatid na celebrate na kanilang kaarawan ngayong September. And of course, we want to acknowledge ang isa pong lingkod ng Diyos sa umagang ito. Kasama po natin ang pamilya ni
Pastor Kino. Kasama niya ang kanyang dalawang anak, si Sister Sunshine, and kalimutan ko si Brother Sunny, yun. So, salamat sa Panginoon, si Pastor Kino ay nag-celebrate din ng kanyang kaarawan ngayong September 6. Amen. Praise the Lord. Pwede po ba nating anyanyahan lahat ng may birthday ngayong September na tumayo at atin po silang ipanalangin. Praise God. Sige po. Ayun, si Hannah Sophia Ramirez, Lovelyn Fernandez, 25, Zion Audric Pineda, sa 18, Peter Florence Ordonez, 14, and Mark Umandan, sa 13. Si Leodel Benitez, sa 18, si Sister Pau Torico, sa 12, si Lawrence Kizon, sa 24, yung ating pong nag-base kanina. Mark Anthony Castillo, sa 10, si Brother Rosauro Dairit, sa 3. Ngayon. Meron pa. Ayun, si Brother Mari Fulda, ngayong September 12. Ayun, tumayo na. Praise God. Si Sister Chris Sinyo, sa 18. Also, we have Kate Bianca Garcia, sa 15. And Paul Matthew Perez, sa 10. Meron pa po ba? So wala na po. Pwede po ba nating anyayahan ang ating mga kapatid na tumayo? Sige po, atin muna silang ipanalangin. Praise God. Atin pong stretch yung ating mga kamay sa kanila. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa umagang ito, ako po ay dumadalangin ng ibayong pagpapala sa bawat kapatid po na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw po ng ngayon pong buwan ng September. O Diyos, dalangin ko ang patuloy mo pong patnubay sa bawat isa sa kanila at patuloy na kumilos ang iyo pong banal na Espiritu sa kanilang mga buhay at patuloy kang makita sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy po silang ingatan, samahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang lakarin, sa kanilang mga buhay bilang mga anak mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy pong enjoy nila ang buhay ng may kalakasan, na may pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na binigay po sa akin. Mga 5 minuto siguro tapos na ako kung mamarapati ng Panginoon. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos kasi nagkaroon kami ng ministeryo, yung tinatawag na Bless the Pastor. Pero ang tanong, how it was started? Started in Baguio, 2012, July 7, 2012 nilaunch namin itong ministeryong ito. At bago po mag-launch po, 2003, 2004, yun ang pinakamahirap namin kalagayan sa Baguio. At yung pinakamahirap na kalagayan na yon, nagkaroon ako ng pasanin para sa mga pastor. Pero yun nga, ang tanong, paano ko gagawin ang pag-bless ng mga pastor dahil ako mismo nangangailangan? Our family needed help also. So, I've been praying for abundance. Nagpipray ako na pasaganain ako ng Panginoon. Masagana para mas marami ako mapagpala. Pero walang dumarating na kasaganaan. Walang dumarating na abundance. May mga panahon ka sa buhay natin na gano'n. Nagpipray tayo pero hindi dumarating. So, hanggang dumating ang panahon na why wait for the abundance if you can start somewhere? Bakit kailangan magantay ka ng abundance kung makapag-umpisa ka doon sa Baguio? Nagkaroon kami ng tinatawag na, nakita ko yung ukay-ukay sa Baguio kasi yun ang kapital ng ukay-ukay dito sa Pilipinas. So sabi ko,
bakit ko kailangan antayin yung abundance kung walang darating na abundance? So I could start somewhere. So nag-umpisa po ako sa ukay-ukay. Pag may blessing na dumarating, bumibili ako ng mga damit, mga long sleeve, mga short sleeve, binibili ko, tapos ginagawa namin, nilalabhan namin. Tapos sa paglalaban namin, sinasampay namin. Tapos pag natuyo na, paplantsahin. Tapos lalagay sa mga plastic. Tapos, ipopost ko sa Facebook yung mga damit na binibili namin na sinasampay kong ganyan isa-isa. May tagalaba ako, may tagaplansya ako. So salamat sa Panginoon. Through that, nagkaroon po ng opening ito. So hanggang may mga nagpo-post ako, sabi ko, kung interesado kayo na maging pagpapala, available kami. Bigyan nyo na kami ng sapat na oras, sapat na panahon para i-prepare ilan ang kailangan nyo. Ang aking request lang, huwag nyo ibenta. Kasi libre namin ibibigay sa inyo ito. So gaano makadami yon? Mayroong nag-request sa akin mga pastor, 100, 200. Okay lang, basta bigyan nyo kami ng panahon. So yun, iniipon namin yon. Iniipon namin pagka okay na, ready na for pick up, magpo-post ako sa Facebook. Sabi ko, okay na, ready na. Pick up nyo na. Okay? So may mga pastor na umingi sa amin. So pinipick up nila, may mga pastor naman na umingi, pero galing pa ng Palawan, galing pa ng Davao. So sabi ko lang sa kanila, sagutin nyo lang yung shipping. Bayaran nyo lang yung papadala namin. Hindi na namin kaya yon. Okay? So yun, ginagawa nila. May mga sumasagot naman ng kanilang mga shipping. So nagpapadala kami. Padala, tuloy-tuloy lang. Siguro 1,000 yung mga napadala namin ng mga long sleeve, short sleeve. Mahirap po magpunta sa mga ukay-ukay. Lahat ng ukay-ukay sa Baguio, halos alam ko na. Lahat na yun. Hanggang nagkaroon ako ng suki sa ukay-ukay na binibilan ko, bultuhan na. Bultuhan. So yun ang ginagawa ko. Tapos, pagkatapos nung ginagawa kong ganyan, hanggang dumating ang panahon na may dalawa akong kaibigan, bago itong matuloy ang Blessed na Pastor, may dalawa akong kaibigan na mga pastor, namatay na, wala akong nagawang tulong. Kaya umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, how can I help them that I myself needed help? Kaya nga, nabuksan yung ministeryo ng Blessed na Pastor. So, salamat sa Panginoon na through the years, nag-umpisa kami 2012, 13, 14, 15, hanggang 16, bumaba kami ng Makati. Nagkaroon kami ng event doon sa Makati para sa mga pastor, nasyonal na halos. More than 300 pastors came. Tapos, ang nangyari, we're able to bless them. Ukay-ukay pa rin. Hanggang nung September, birthday ko rin yon, September 6, 2016, nag-umpisa kami ng Blessed na Pastor provincial level. Ang una naming tinarget ang probinsya ng Rizal. So, yun. Pero this time, di na ukay-ukay. Mga barong na. Brand new na, barong na pantalon. Brand new na. Kasi the Lord provided din. So, I have to raise funds every 3 months. I have to raise funds 450,000. Saan ko hanapin yun? Kasi itong ministeryong ito, by faith po ito, wala po itong budget. Wala po itong pondo. Ang assurance lang na ang Panginoon tutugon sa pangangailangan namin. So, salamat sa Panginoon na throughout those years, 2023 na ngayon, may blessed na pastor kami itong darating 3 days from now sa Lucena, Quezon. 300 pastors ang ipunin namin doon. From that province, pagpapalain din namin sila ng 2 merienda, umaga at hapon, tapos lunch. Tapos mamigay kami ng barong, mamigay kami ng pantalon. Hindi namin sila kaano-ano, hindi namin sila kilala. Nagpa-register lang sila online. So ito po, itong darating na Miyerkules, pang 31 blessed na pastor na namin. So through the years, the Lord provided, natugunan na ng Panginoon pangangailangan namin. We're able to bless siguro mga 7,500 pastors na all over the country. Sa biyaya ng Panginoon. Ito pong ministry, walang budget, pero may budget si Lord para sa ministeryong ito. At sa kasalukuyan, nagpapasalamat kami, nagpupuri sa Panginoon kami nakarating dito kasi may kinuha kaming mga pantalon dyan sa SM Pampanga. Mga oversized na pantalon. Wala kami mahanap sa Maynila. At ang manager doon sa SM na pinunta namin sa Pampanga, yun ang dating manager sa SM North.
So sabi ko, ma'am, nandiyan ka na, baka pwedeng, sabi niya, Pastor, wala nang mga delivery ng ganyan dito sa amin. Pero pwede ko i-order. Sabi ko, sige po, i-order mo na lang. Wala kaming sale, pero gawa natin ang paraan kung paano. So salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, at tinugunan niya mga pangangailangan namin sa loob ng 11 taon. The Lord provided maliban sa pandemic. Okay? Mga 3 years din yung pandemic, so mga 8 taon technically. Pero the Lord provided mga 8 million na. Mga 8 million na tinugon ng Panginoon sa ministeryong ito. Ang ministeryo na walang budget pero may Diyos na kinikilala na tutugon ng pangangailangan. Basta sa atin, ano man yung sitwasyon nyo, ano man ang kalagayan nyo, sa Diyos lang kayo manatiling magtiwala. Kasi ang Panginoon natin di magpapabaya. Kagaya ng kanyang pangako, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, nasa halagitnaan siya. Nandito tayo ngayon, sobra tayo sa 3. Ang Panginoon po nandito ngayon. At pwede natin siyang pagkatiwalaan ng lahat na sitwasyon natin, lahat ng kalagayan natin, kagaya ng pagtitiwala na binibigay namin sa Kanya. At pinupuri kong Panginoon, through the years, the Lord has provided and continue providing our needs. Kasi ang Panginoon po natin ay hindi nagkukulang. Manatili siyang tapat mula noon hanggang ngayon. Hindi po magbabago yan. Hindi mababago ni inuman yan. Kahit ano pang gawin natin, hindi mababago yan. Kasi tapat ang Diyos at mabuti ang Diyos. That is nature. You will not violate it. You will not go against His nature. Ang Diyos po natin, pwede natin pagkatiwalaan. Sa anong sitwasyon, sa anong kalagayan na meron po tayo. Hindi ko alam ang mga pagsubok nyo, hindi ko alam ang mga challenges ng church na ito. But I know the God who is faithful will be faithful to you. Kagaya ng binanggit kanina, I know, hindi ko alam ang pwede mong gawin, pero alam kong ginagawa mo na. Alam kong ginawa mo na. I don't know what you're doing, but I know what you've done. Yun po, pagtiwalaan po natin. So to God be the glory po sa lahat ng kanyang ginawa. So, nais po na ayaw ho natin palagpasin ng pagkakataon dahil gusto ho natin maging part ng pangitain na ibinigay ng Diyos kay Pastor Kino. So, we will give our special opening para maging part po ng ministry ng Bless the Pastors. So, ang Diyos po ay napakabuti po sa pamilya po ng Pastor Kino. Alam natin, madami po sila mga pinagdaanan, but God remained faithful to the Trinidad family. So tayo po ay magpasalamat at magkakaloob po tayo sa pagkakataong ito. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Akala ko na pag-iwanan na ako, wala sumasagot. Amen. Huwag nyo. Kaya mahirap pag uulan na ganyan, tapos nag-preach ka. Tahimik. Hindi ko alam kung nakikinig o inaantok. Kapag umuulan. Amen! Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Welcome po sa CCLCC. At I think 15 years ago or 16, if I'm not mistaken po, ang mga elders po ay natulog kina Pastor Kino sa Baguio. Part po kami doon nung, tama po ba? 15, 16 years ago, doon sa... nagkaroon kami ng planning doon, gawain, ayun. So, nag-enjoy.
Sabi nga po ni Pastor Kino noon bahala na kayo dyan. Pero ang Panginoon po, sabi nga niya, ang tumutugon. And that time, even if the place is too small, but the Spirit of God is there, we enjoy the time. Ayan, di ba? Nag-enjoy po kami sa panahon na yon. Ngayon po ay, sige, tayo muna tayo. Tayo muna po tayo at magbasa ng, kung may dala po kayong Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay I'm going to start again a series of sermon po. Mag-i-start tayo sa Ephesians chapter 1 and the succeeding chapters po. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Sige po, pagbukas po kayo sa akin. Sa verse 1, sabi, Paul, an apostle of Christ, Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of grace that the lavish on us, with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the time reached their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who were God's possession, to the praise of his glory. Father God, we thank you, O Lord God, for this morning. Lord, inaanyayahan ka po namin dito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang inyong banal Espiritu, Panginoon, ang manguna sa aming pag-aaralan, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong mensahero, O Lord God, at ang pangalan niyo ang maitaas, O Lord. And also pray, my brethren, O Lord God, my brothers and sisters here, open their minds, open their hearts, O Lord, give them wisdom, O Lord God, sa aming pag-aaralan. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Yan, kakaupo na po tayo. Amen. Ang ganda ng binasa natin, yung sinulat po ni Pablo. Yung unang-una po rito, gusto ko lang i-emphasize dito, kasi po ang sinulat ni Apostle Pablo dito is, first he directed praises to God. Doon sa sinabi niya. Kung babasahin po natin yung verse 1 and 2, sabi dito, an apostle of Christ, Jesus by the will of God. Ito po ay si Pablo. To God's holy people in Ephesus, the faithful in Jesus Christ. Sa mga taga-Epheso po niya sinasabi ito. Ginigreet niya. Sa verse 2, sabi niya, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Tayo po. Tayong mga Kristiyano, we always have to think that the grace and love of Christ is always there every morning. Amen? Yun po yung lagi nating isipin. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa Epheso, sa ating binasa, ay pinamagatan kong the value of salvation in Christ. Sino na po ang na-save sa atin?
Parang 3 lang yata. Kahit na mabilis kayo nagtaas ng kamay, kaya kong bilangin, 5 lang kayo nagtaas eh. Sino bang na-save sa atin? Pakilakas nga. Ayan. Practice lang yan. Para hindi tayo antukin, samahan niyo ako sa pag-aaral. Amen? Alam niyo po si Apostol Pablo dito, in-establish niya yung sa view niya on the value of salvation in Christ. Ano yung value? No? Yung value, yung pagiging saved natin, no? Sa Panginoong Jesucristo and the blessings we obtain from it. Ano yung blessings? Ano yung value ng salvation natin? Yun na lang ba? Hinihintay na lang ba natin yung rapture? Then we will go to heaven. At ano ba yung pupuntahan natin? Amen? He does this in the form of praise. Kaya nga po sa verse 1 and 2 binasa natin, ano? Grace. Kagad sinabi niya. And directed again to God. Kasi excited butido si Apostol Pablo, nagsabihin niya to. And describing in the detail what it means to have an inheritance in heaven. Ito yung, pag sinabi mong inheritance, ito yung mana, naghihintay sa atin. Saan? Sa langit. Teka po, tanungin ko muna kayo, pag sinabing mana, ano yung nasa thinking ninyo? Pag sinabing mana, sino na yung may namana dito? Oh, marami, no? Ako po nakamana ng utang. Mana pa rin yun. Di po ba pag sinabing mana, ito yung iniisip natin kagad, may mamanahin akong bahay, may mamanahin akong lupa't bahay. Tuwang-tuwa ka. Amen? Excited ka. Kung minsan nga, yung magpapamana sa'yo, hindi papatay, pinapanalangin mo na. Bakit? You are so excited to have that inheritance. Ngayon po, ako excited na sabihin sa inyo, ano itong inheritance na sinasabi ko? Excited po ba kayo? O ako lang? Kaya nga po tinanong ko kayo kanina, are we all saved? Parang hindi kayo excited, ano? Excited po ba lahat? Yes. Amen! Ako excited. Nung ginagawa ko itong mensahe ko, sabi ko, ang sarap isipin, ano, nung pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Epeso, yung inheritance, ano yung blessings, ano yung salvation, na value ng salvation na binigay na galing kay Kristo. Hindi lang yung hindi lang yung na-save tayo. Unang-una po, there's a blessing. Ano? May blessing po yan. Ito yung tinatawag nating spiritual blessing. So if you let me, magja-jump na po ako dun sa verse 3. Sabi, praise to be God, to the God, the Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him, pinili po niya tayo, before the creation of the world to be holy, blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He will freely given us in the one He loves. Meron palang spiritual blessings. And I will give you, ano tong 3 spiritual blessings na to? There are 2 points po rito na makikita natin, dun sa sinasabi kong title na to. Ano yung value na yon? So I made the 2 point here. And point 1 is, there's a spiritual blessing. And under that, there's a sub po ng spiritual blessing. What is this? 1, He has accepted you in Christ. To be in Christ, first of all, means that we have a saving relationship with the Christ and brought into union and communion with Him in such a way that as we are in Christ, what is true of Christ become true of us. His grace and His resources become our experience
and possession. Amen? Kung ano daw po yung possession niya, magiging sa atin. Kapag, di ba kayo masaya na ang Panginoong Hesukristo tinanggap niya tayo? Di ba? Yung kapitbahay mo nga minsan ayaw kang tanggapin. Ayaw kang kausapin. Pero, look at this one. Ang manlilikha, ang Panginoong Jesucristo, accepted us. Hindi ba malaking blessing yun sa atin? Second, pinili niya tayo. Sabi po sa verse 4, I'm going to read again the verse 4, no? For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Pinili niya tayo. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 7, verse 6. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Pinili niya kayo. Pinili niya tayo. At hindi lang po niya tayo pinili. He considered us a treasured possession. Kayo po, pag may treasured possession kayo, when we say treasured possession, lagi mong sinasabi, lagi mong nasa isip is ano? Mga material na bagay. Amen? But in Christ, when He chose you, when He chose us, nung pinili niya tayo, tayo ang pinaka-treasure niya. Di ba, ang sarap pakinggan na sabihin sa iyo ng Panginoon, Sir Kino, you are my treasured possession. Amen? Kasi po, sabihin sa inyo ng isang tao yan, ng isang ordinaryong tao lang, anong mararamdaman mo? Sabihin sa iyo, napakahalaga mo sa akin. Masaya ka? Parang feeling mo, afflicted ka, no? Parang, uy, napakahalaga ko naman sa kanya. Only in the church. Tumayo ka, may birthday, happy birthday po doon sa mga may birthday. Okay lang po magpa-Jollibee kayo mamaya. Hindi naman po kami tatanggi. Amen? Alam niyo, yung ginrit ka lang sa birthday mo, happy birthday. Anong feeling mo? Napakahalaga mo. Hindi nakalimutan ang birthday ko. Ba't di tayo isipin mo ito? Pag nakalimutan ang birthday mo, di ba sumasama loob mo? Sabihin mo, naalala mo yung handaan sa kapitbahay, pero birthday ko, hindi mo naalala. Amen? But because God has chosen you, napakahalaga natin sa Kanya. Pinili ka dahil napakahalaga mo. Pangatlo po, pinili ka niya, hindi ka lang pinili. He has adopted you. Verse 5 to 6. Tingnan natin, 5 to 6. Anong sabi dun sa verse 5? He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in according with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in one He loves. Tayo na mahal niya. Hindi ka lang niya in-adopt, kundi ginawa kanyang isang anak. Amen? Nung na-save ka,
You were not just saved. You were not just one in Christ. He did not just choose you, but He already adopted us to sonship. Amen? Kapag ang isang tao walang magulang at may naghatap sa kanya, tuwang-tuwa, ano? Yung mga animals nga, ihiwalay mo yan. Kung minsan aso, kukunin mo, poprotektahan yan. Pag nawala, nalulungkot, minsan, yung mga mahal mo sa buhay, mga ganon. Tayo po, isipin mo, Panginoong Hesukristo, He did not just adopted you. Tinawag kanyang, anak. Amen? Di ba kayo excited sa ganon? Nawala yung ko. He has adopted you. Kung titingnan po natin, basahin natin sa Galatians, sabi, Galatians 3:26-29. So in Christ Jesus, you are all in children of God through faith. For all of you who are baptized into Jesus Christ have clothed yourself with Christ. There is neither a Jew or Gentile, neither slave nor free, nor there are male and female, for you are all one in Jesus Christ. Ito po, napakaganda ng 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. And heirs to the promise. Tagapagmana. Amen? Ibig sabihin, tayong lahat na nandito, na save, may mamanahin. Amen? Alam niyo po ba kung anong mamanahin niyo? Baka po paglabas ko dito, tanungin niyo, Pastor, ano yung sinasabi mong mana, kukunin ko na? Yan ang mahirap. Mabugbog pa ako sa baba. Kaya, hayaan niyo pong tapusin ko yung manang yun. Bago kayo maghingi ng titulo sa akin o rehistro ng sasakyan. Amen? Ang ganda ng verse na yun, ano? If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen? Tagapagmana. Sabihin mo nga, ako'y tagapagmana. Amen. Diba? Ganda ng tagapagmana yan. So, ano yung tatlong spiritual blessings po natin? Kung natatandaan nyo? Sige, para hindi na tayo mag-away-away, tulungan ko na lang kayo. Pakibaba na lang po yung, ayan. Blessing number 1, He has accepted you. There is no way we can make ourselves acceptable to God, but God, by His grace, make us acceptable through Christ. Blessing number 1. Blessing number 2, He has chosen you. All of us were first in God's Spirit. Ano yung blessing number 3? He has adopted you. God has adopted you as a child of God. Amen. Yung pa lang, kumbaga, kung kumakain ka, yung pa lang, ulam na. Amen? Point number 2 po. Itong message kong to ay iniksihan ko talaga. Kasi gusto kong matandaan nyo yung sulat po ni Apostol Pablo. Gusto kong ituloy sana hanggang doon sa matapos to chapter 1. Pero gusto ko pong i-reiterate talaga yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, which is also includes us there. Para maintindihan po natin, ano ba yung value ng salvation na sinasabi ninyo? Marami po. At napaka-exciting po kapag tinuloy po natin yung mga susunod na chapter. Pangalawa po, point number 2. Ano yung point number 1 natin? Kung natatandaan nyo pa? Spiritual blessing. Ayan. Ano yung pangalawa na point natin?
the gift of salvation. Amen? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us as the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and earth under Christ. In Him we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who we were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the seal of promise of Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to praise of His glory. Sa verse 7 and 9 po, ito yung sasabihin natin, the gift of salvation. Bakit sinabi kong gift of salvation? Ito'y binigay sa atin. No? Subpoint po, Christ's blood for the forgiveness of our sin. Amen? The blood of Christ shed for our sake cleanses our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. For all trust in Christ, we are washed in His blood, fully cleansed from sin, so that we may serve Him. Sa Hebrew 9:14 po, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Sabi po sa Hebrews. Yung sa Hebrews nga po, sabi dito, fully cleansed from sin so that we may serve Him. Yung dugo lamang po ng Panginoong Jesucristo ang nakapaghugas ng ating kasalanan. Noon po kasi doon sa lumang tipan, ang mga unang Kristiyano po ay nag-aalay ng dugo ng mga animals for their forgiveness of sin. Pero iyon, kada gawa mo. Pero ito po, natapos na. Timing nga yung kanta, no? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, pero alam ko ang ginawa mo. Ano yung ginawa ng Panginoon? He shed His blood for our sin. Ito po ay isa sa mga mana natin. Here's, tayo yung tagapagmana. Pangalawa, yung sabing promise. Sino po yung mga tagapagmana? Ito yung promise. Fulfillment of the promise to bring all things in heaven. Sabi po sa John 14:1-4, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Saan papunta yon? In heaven. Tayo pong lahat ay may naghihintay na mansyon sa langit. Amen? Hindi yata po kayo excited. Alam niyo po, itong binasa natin sa dyan, actually,
ang Panginoong Jesucristo ay kinocomfort yung mga disipulo during this time. Kaya po sinabi niya ito. Kasi po, parang pagod na sila. Ikot po sila ng ikot, to share the good news. Yung gospel. Pero nakita ng Panginoon, na sila po, pagod. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, itong John 14 na ito, yung verse 1 to 4. Di ba kayo masaya? Do not let your hearts be troubled, sabi niya. You believe in God, believe in me also. My Father's house many rooms. Ang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, ang ginagawa nating kapaguran ay dito lamang. Pero tayo ang tagapagmana ng inihanda sa atin ng Panginoon sa langit. Amen? Di ba sabi natin kanino? Sino yung mga tagapagmana? Sino po? Hindi na kayo sigurado, Sino po? Sige nga, patunayan nyo kung kayo yung tagapagmana. Tatanungin ko kayo ngayon. May men kayo, Paano nyo po magagarantiya na kayo ang tagapagmana? Di ba? Pag sinabi nating mana, there's a will. May testamento. Amen? Alam niyo po yung testamento? Parang yung sinulat nung magpapamana dun sa magmamana. Ayan, will. Yung susulat niya yun, sasabihin niya, For Jim Perez, ikaw ay tagapagmana ng bla bla bla, ganito, sa oras na ako ay mamatay. Yun, papanotaryo yun, ganon. So, yun yung will. So, meron kang hawak ngayon na guarantee. Ano po? Guarantee. Na yung manang yun, mapupunta sa'yo. Yung sa langit. Yung salvation mo, yung gift nga na yun. Ano po? Ngayon, tanong ko, anong guarantee? Ano kayong guarantee? Balikan natin yung 13 and 14. Sige po, balikan natin yung 13 and 14. Doon po kasi nakasulat na. Ano yung 13 and 14? Basahin natin. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Amen? Nung kayo po, naniwala, inaccept nyo ang ating Panginoong Jesucristo at namuhay ang banal na Espiritu sa atin, you already have what? The seal. Amen? Sino na nakatanggap ng diploma dito? Sino po yung nag-graduate? Sino po yung nag-graduate ngayong taon na to? Huwag kayong mag-alala. Nakabalot na ba yung mga regalo para sa mga nag-graduate? Sino yung nag-graduate? Yung diploma nyo ba may seal? Kapag walang seal yun, ano yun? Ha? University of Recto. Uy, sa Recto may seal, Fake nga lang.
Alam, yung diploma po kasi, it's just a piece of paper. Okay? It's just a piece of paper. Then they put it a seal. But they will not going to put the seal there unless you finish your study. Amen? Ganun lang po kasimple yun. That seal is telling you that you graduated. May degree ka. It's either degree or may master's ka, doctorate ka, or what? Ano? So yung seal na yun. And what seal am I saying is when the Holy Spirit is with you already. That sealed you as a guarantee that you will go to heaven. Amen? Sabi ko na, pinag-aralan na po natin ito. Sinabi ito ni... Sino? Correct. Ni Pastor Estabilio, ni Romel. Bago po siya umalis. Amen? Pero si Pastor Romel po, he concentrated only on the three. The body, the soul, and the Holy Spirit. Doon po siya. So, anong galing yon? And what I'm saying now is the seal. Amen? Parang hindi masaya. Alam niyo po, nung nag-aaral kami nung nagba-Bible study kami sa Kebiawan, and we were discussing about the seal and everything. Ang ganda nung discussion about it. And parang sinasabi, hindi ka ba excited na malaman mo, na ikaw, you already have the mark to be with God in heaven. Pero ang malungkot po dito, iba yung hinihintay nating seal. Yung sobre na may seal na kulay pula, pag Christmas. Ampaw, ayun, ampaw. Amen? Tayo po ay sealed already by the Holy Spirit. At ito po ay makikita mo sa buhay mo ngayon. And that is the fruit of the Holy Spirit. Hindi po yung pupunta ako sa langit dahil mabait ako. Pupunta ako sa langit dahil generous ako. Kabaligtaran po. Ginagawa mo na yon dahil ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Amen? Ano po? Dati, drug addict ako. Dati, sagulero ako. Magbabago ako. Pero, if you're going to change alone, sa pansarili mo lang, it's so hard unless you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will be marked by the Holy Spirit, guaranteeing you the inheritance in heaven. Amen? Diba? Ang sarap isipin. Napakasimple nung sinabi ni Apostol Pablo dito. Ano yung pinapagawa niya sa atin? Una, sa spiritual life po natin. Yung blessings na tinanggap ka ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap ka niya dahil pinili ka niya. Hindi ka lang niya pinili. He adopted you to sonship bilang anak niya. Dahil alam niya at ang gusto niya, tayong lahat ng mga anak niya ay makasama niya habang buhay. Yun, ang buong sermon ko. Ganun lang kasimple if you're going to summarize it. But we tend to focus doon sa mga material na bagay, and we forget what Jesus Christ has done for us sa krus ng Kalbaryo. We are focused on the material things. Gusto mo, pag naging Kristiyano ka, be-bless ka ng Panginoon. Of course, God will going to give all the provisions.
Pero wag po nating kalimutan, ano? Dito po ako magtatapos. God has made us His children. He gave us what we need because He loves us. We know He calls us His own and has a special plan for us. Lagi po nating isipin at pagbulay-bulayin itong huling sinabi ko. Ginawa niya tayong anak. He gave us what He need because He loves us. We know He calls us His own and has a special plan for us. Amen. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon. You always remind us, O Lord God, sa kabutihan mo Panginoon. You always forgive us, O Lord God. Binigay mo ang iyong bugtong na anak upang makasama ka namin habang buhay, Panginoon. And you even mark us, O Lord God. You even adopt us to sonship, Lord. And you even mark us with the Holy Spirit to guarantee that you will be with us, O Lord God, in eternal life. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin, O Lord. Lord, muli po, hindi po kami magsasawa, Panginoon, na sabihin at sambitin, salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong banal na dugo. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong grasya, Lord God. Salamat sa banal na Espiritu na namumuhay po sa amin, sa bawat individual na naniniwala at umaasa lamang po sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Nabanggit po kanina ni Pastor Virgin, Christ's blood for the forgiveness of our sin. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang banal na hapunan po ay tinatawag na hapag ng Panginoon, banal na komunyon, pagpirapiraso ng tinapay, Santa Cena, ay isang makasaysayang pagsunod na pinag-uutos ng Diyos na ating alalahanin po magpakailanman. Ito rin po ay isang taimtim na pagsasadula sa mayamang biyaya na kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Ang krus na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay sentro sa gawain ito ayon sa 1 Corinthians 11:26. Maliwanag din po na binibigyang kahulugan nito ang mapagmahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus at kanyang maluwalhating pagbabalik. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng isang
ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito rin po ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pagkikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang iglesia, at ang babala po ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. At mariing pinapaalala din po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11:27. Dahil dito, kinakailangan salisikin po natin muli, mabuti ang ating mga sarili upang ating matiyak na buong kamalayan na tayo po ay karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Miling po ako ng sandaling katahimikan at muli po nating saliksikin ang ating mga sarili. Nihiling ko po sa ating mga ushers na pamahagi na ang ating emblem. Tayo po ay manalangin. Panginoong naming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo. Minarapat mo po kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa kapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hostyang ito upang ito'y maging pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Atin pong sapagkat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabi sa ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Atin pong kainin. Panginoon naming Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay, ang dugo ni Jesus na bubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Nihandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasalamat bilang isang haing buhay para sa kalulhati ng iyong pangalan, habang patuloy po naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin. Matapos maghapunan,
lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Atin pong inumin. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos. Tuloy po kami nagpapasalamat. Hallelujah sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Tunay nga, Panginoon, kayo namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat po. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kayo po ang nanguna sa amin to remind us, Lord, of your goodness, O Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, we really would like to serve you, Lord. We would like to offer ourselves to you, Lord God. Salamat, Lord, that you always remind us what have you done, Lord. Lord, kami mga anak mo na nandito, ay muli po, we would like to renew our life to you, Lord. Salamat, Lord, sa laging pagpapatawad na ibinibigay niyo sa amin, Lord. Hindi po kami perfecto. But you always embrace us with your love, with your forgiveness, Lord. At ngayon, Panginoon, sa aming narinig, sa aming napag-aralan, Panginoon, hindi lamang po namin ito, Panginoon, napakinggan, O Lord, kundi nais po namin ma-share ito. I-share po namin sa aming mga kilala, mga kaibigan, kung sino man pong mamit namin, Lord. Lord, kasihan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang ma-share po namin ito, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, at ang lahat ng anak ng Diyos na alam niya na siya'y isa sa mga tagapagmana at sabi ng Amen.